Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 6, 2025. Pag-usapan po natin ito pong pagpapatigil ng programa po ni Mike Abe nang walang iba kung hindi ang ating acting secretary ng PCO na si Dave Gomez. At ito po ay nagdulot syempre ng pag-alis nito pong si Mike Abe sa PTV4, IBC at saka sa Radyo Pilipinas. Naninindigan po kasi si Mike Abe na may mga hindi po tamang nangyayari sa departamento po ng PCO at ito po ay kanyang ibinunyag sa harapan po ng publiko sa pamamagitan po ng kanyang live streaming. Nangyari po iyon syempre sa programa sa ilalim po ng PCO. Mukhang hindi po yata nagustuhan ito nitong si Dave Gomez. Kaya ang malaking katanungan sa akin ngayon mga tol, perhaps sa inyo din, tama ba o pabor ba kayo sa ginawa po ni Dave Gomez na patigilin ang programa nito pong si Mike Abe? In fact, ang kanya dapat pong biyon ay si Undersecretary Claire Castro at saka isang general pero hindi po nangyari yon dahil pinatigil nga po nito pong si Dave Gomez. Pero bago tayo magpatuloy dyan mga tol, hati po ang panig dito ng mga sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At saka bago ko makalimutan din, huwag niyo po sanang kalimutang mag-like sa ating programa sapagkat malaki po ang maitutulong niyan sa ating mga advokasya. Ito pong sinasabi natin na hati, ang paniniwala ng mga supporter ng ating Pangulo kasi meron pong kumakatig kay Mike Abe, ako isa po doon, tapos meron din naman pong bumabalanse na dapat daw pinag-uusapan muna sa loob ng departamento bago daw po sinambulat nito pong si Mike Abe sa kanyang programa. Pero ang nag-caught sa akin ng attention ngayon ay meron po tayong isang kasamahang vlogger na sumusuporta sa kasalukuyang gobyerno. Pero hindi ko alam kung kayo po'y matutuwa sa kanyang post. Ngunit ito po'y may katotohanan naman. Ang tinutukoy ko po ay walang iba kung hindi si JDB, no? Siguro, kilala niyo naman po si JDB, Filipino vlogger ng YouTube channel, pro-Filipino vlogger ng YouTube channel. At sa mga followers niya, malamang sa malamang hindi na kayo magtatanong sa akin kung sino po ba siya. Meron po siyang tumawag sa akin ng pansin sa post na ito. Ayan, may mga litrato po siyang ibinahagi, President Ferdinand E. Marcos, New Philippinism, The Turning Point, 80% of Filipinos who voted for President Bongbong Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte expressed no regrets about their choice. Tapos, Marcos Tolentino, litrato po ito ng dating Pangulong Marcos Sr., ang litrato po ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa panahon po ng kanyang pangangampanya, at isa pong from Reddit, Ferdinand Marcos Cult Worship, no? Lap trip talaga itong mga delulu. Ayun po yung nakalagay po dyan. Pero ito po yung particular na post nito pong si JDB. Marami po siguro marahil ang magtataas ng kilay dito, no? Ayon po sa kanya, babasahin ko lamang po. Alam nyo ba na may tatlong klase na loyalista supporters si PBBM? Una, loyalista Pilipinista na may malasakit sa bansa. Sila ay yumayakap sa isang kaisipang itinaguyod mismo ni former President Ferdinand E. Marcos Sr. mula 1972, ang The Filipino Ideology through Executive Order No. 879 March 1, 1983. Suportado si PBBM sa kanyang laban kontra korupsyon sa kanyang administrasyon. Kayang magsiwalat ng kabulukan sa lipunan dahil kapag nagtagumpay si PBBM, lahat tayo mapapabuti at hindi mauuwi sa gulo tulad sa Indonesia. Sila yung mga taong kayang sabihin na may pagkakamali si PBBM kaya lalong dapat bantayan ang mga alipores niya. Ako, I agree sa number 1. I do not know kung kayo po ay mag-agree dyan, pero definitely itong ikadalawa at ikatlong binigay niya pong uri ng loyalista, medyo marami sigurong masasaktan dito. Pero ako kasi hindi ako loyalista kaya wala akong pakialam sa mga uri ng loyalista ayon sa kanya. Kasi dito mukhang merong ikalawa sa ikatlo, parang pang-iinsulto ba o pagsasabi ng katotohanan. It's up to you kung ano po ang sasabihin nyo dito. Binabasa ko lamang po ito. Huwag po kayong magagalit sa akin ha. Ikalawa, masakit po sa tenga ito. Ulolista. Ayon po kay JDB. Yung mga pinagpapaniwala na gumagana ang Marcos Gold Wealth sa ating ekonomiya. Tapos may scam scheme na nagaganap. May pa-ID pa sila.
pero solid Marcos sila. Meron pa dyan naniniwalang buhay si former President E. Marcos Sr. At yung isang grupo ay ginawa ng Diyos na patron, si FEM. In short, kulto. Ikatlo, ayon kay JDB, loyalista nga. Sila yung mga see no evil, hear no evil. Kahit na umamin na si PBBM sa talamak na korupsyon ngayon sa kanyang administrasyon ay ayaw nilang unawain. Kapag may ibang taong nagsalita tungkol dito, tatawagin nilang DDS. NPA at adik naman ang bansag ng mga DDS sa pumupuna kay Digong. Pilit nila palilitawin na non-existence ang korupsyon, ano pala ang nilalabanan ngayon ni PBBM. Ako, naging biktima po ako nitong mga tinatawag na loyalista nga. Kasi nung ako po'y nagpahayag ng disappointment sa pagkakatanggal ni General Nicolas Torre bilang PNP chief, inatake nila ako. Masasakit na mga salita, hindi ko akalain na manggagaling sa isang PBBM supporter ang mga ganong kataga. May mga tumawag pa sa aking ulol, may tumawag pa sa akin bobo at tanga, sinumbatan pa ako na nakasubscribe daw po siya sa akin, nagbabayad ng 55 pesos kada buwan. Oh my goodness. Pero para po sa akin, okay lang po yon. Kasi ang kategory nga ni JDB sa kanila ay loyalista nga. Pero I believe, majority po sa atin o sa inyo na mga loyalista ay number 1. Yung loyalista, Pilipinista. Ngayon, hindi lamang po ito ang pumukaw sa aking pansin sa umaga pong ito o tanghaling ito. Nakita ko rin po kanina ang post ng isa po nating kasamahan. Ito po ay loyalista. Pero sa ngayon, personally, masama po ang kanyang loob sapagkat siya po ay naiwan sa ere. At nauunawaan ko si Mami Peng sapagkat nakikipaglaban po siya ngayon sa isang legal na battle na wala po siyang katuwang. Yung mga nangako po sa kanya ay hindi po siya tinulungan. Basahin po natin ang post ni Mami Peng. Ayon po sa kanyang post, since ang daming nag-message sa akin tungkol sa sinabi ni Mike Abe na may korupsyon sa PCO, dito ko na lang po kayo sasagutin sabay-sabay. Una, hindi ko po alam ang tungkol sa korupsyon, pero may mga naririnig din kami, halimbawa, may mga vlogger daw na buwan-buwan sinasahuran. Ang masakit sa parte namin, dahil nakikita kami sa mga event ng Pangulo, kami ang napaghihinalaang binabayaran buwan-buwan. Pero, FYI, wala kaming natatanggap na monthly allowance man o sahod man. Sabi nga nila, baka daw may nagbubulsa na taga-PCO. Baka daw yung humahawak sa pag-iimbita ng vloggers. Hindi ko alam kung totoo. Pero kung totoo man, dapat maputol yan. Kawawa ang Pangulo, lalo na't si PBBM ay mahigpit na lumalaban sa korupsyon. Guys, pag sinabing PCO, hindi po ito si Yusek Claire. Si Yusek Claire lang ang matino at sulit na pinapasahod sa PCO. Ba, medyo masakit yun, ha? Ang dami pong mga taga-PCO, kasama na dyan si Dave Gomez. Ang daming undersecretary, ang daming assistant secretary, pero mukhang sa pananaw po ni Mami Peng, si Undersecretary Claire Castro lamang ang matino at sulit na pinapasahod sa PCO. Panalo tayo kay Yusek Claire. Masama ang loob ko sa PCO, lalo na sa mga taong nag-handle ng vloggers. Ang dami nilang pinangako, hindi naman pangakong yayaman kami, kundi pangakong hindi kami pababayaan. Lalo na sa usaping legal o mga emergency. Halimbawa, kung may nagkasakit o namatay, ilalapit kami sa tamang sangay ng gobyerno para matulungan. Singit ko lang ito mga tol, and with due respect kay Mami Peng, sabihin ko na ang totoo. Si Mami Peng ay kumakaharap po sa isang cyber libel complaint na isinampa ni Mike Cervera. 7 counts yata ito at siya po ay inisyuhan ng warrant of arrest at ngayon ay temporary liberty out of bail lamang siya. At sabihin ko na rin, sa mga nagnanais po na tulungan si Mami Peng, direkta nyo pong iparating sa inyo, sa kanya ang tulong. Kasi mag-isa lamang po talagang nakikipaglaban dito si Mami Peng. Ako, ang hangad ko dito, magkaayos sana sila no? Ang hangad ko, parehas namang sumusuporta sa kasalukuyang gobyerno, sana magkaayos sila. Amicable settlement. Although, medyo parang ang hirap mangyari sa mga narinig ko po na impormasyon. Ituloy ko po, ang binabasa po natin dito. Pero ano ang nangyari? Pabaya ang mga tauhan ng PCO na nag-handle at ang masakit pa, may favoritism. In short, maraming vloggers ang nabasura
nang hindi man lang kinausap o pinapaalam ng maayos. Maraming maling treatment ang PCO sa mga vloggers. Pakiramdam namin, sobrang baba ng tingin nila sa amin. Facts yan. Buti na lamang di ako nagsasasama dito. Kasi sa totoo lang, kung nagsama ako dito, baka hindi ko kaya yung pananahimik lamang, no? Kaya salamat at naging independent talaga tayo. Tanong ni Pambansang Nanay Survivor 379. Top 1, may abogado na ba si Mami Peng? Yun ang malungkot dyan. Pinangakuan po siya na bibigyan ng abogado, pero wala po. Ang masaklap, si Mami Peng po ngayon ay umaasa lamang sa Public Attorney's Office, no? Doon lamang po siya kumukuha ng legal na assistance. Tuloy po tayo sa pagbabasa ko po dito. Diyan na muna ako magtatapos. Mahal namin ang Pangulo at sana magtagumpay siya laban kontra korupsyon. Kaya dapat unahin niyang linisin ang PCO kasabay ng DPWH. Ibig sabihin, sa paniniwala ni Mami Peng, may problema rin sa PCO. At tingin ko, magkaiba man siguro ang paniniwala niya sa paniniwala ni Mike Abe, pero definitely merong mga usaping dapat maayos sa ilalim po ng Presidential Communications Office. At ito po, kumalat na sa mainstream media ang tungkol po sa pag-alis ni Mike Abe sa PTV4 IBC at saka sa Radyo Pilipinas. Balita na po ito sa mainstream media, partikular dito po sa Billionario News Channel. Pakinggan po natin. Oh, I'm sorry, mahina pala yung audio ko. Lakasan po natin. 2 buwan matapos muling magpalit ng secretary, may gusot na naman sa Presidential Communications Office o PCO. Alamin kung bakit sa agenda report ni Ivy Reyes. Sa isang live broadcast ng People's Television after... Ito pala yun, yung naging programa ni Sir Mike Abe. At dito kasi talaga binira niya si Dave Gomez eh. At ngayon, inaantay po natin ano ang tugon dito ni Acting Secretary Dave Gomez. Sa ngayon, tahimik pa po ang PCO o ang Malacanang tungkol po sa naging kontrobersiya po na ito. Na si Mike Abe, ibinunyag ng veteranong aktor ang umano'y korupsyon sa loob ng PCO. Alam ba nyo dito sa PCO, Presidential Communication Office, may problema rin. Hindi ko nilalahat. Dito lang sa Channel 4, may problema rito. Walang development dito kasi para dito nagpapalit ng... Para hindi ka na magpaulit-ulit ng tanong, El Monggi, nagtatanong siya. Top 1, ilang taon kaya makulong si Peng if makunbik? Unang-una, sana hindi mangyari yan. Kapwa natin PBBM supporter, dinimanda ng kapwa natin. Kung ang kasagutan dyan, ay hindi bababa sa 2 taon kasi ang kaparusahan ng isang cyber libel conviction. Kung si Mike Mejorada, kung kilala niyo po siya, Boy Mejorada, siya po ay na-convict for 4 counts of cyber libel at ngayon nagdurusa sa New Bilibid Prison ng 2 hanggang 8 taon. Kung 7 counts ang kay Mami Peng, di i-multiply nyo lamang po yung 2, the minimum, to 7, di 14 years po iyan. Kasi the service of sentence ay being served successively. Ibig sabihin, hindi pwedeng sabay-sabay po yun. Tatapusin mo muna yung 2 taon, susunod ang 2 taon, susunod and so on and so forth. Yun po ang sagot yan. Tuloy po tayo dito. Damit kasi mga manager dito eh. Every 3 months, every 4 months, nagpapalit ng manager. Sa kasalukuyan, General Manager ng PEB ang dating Executive Officer ng Television and Productions Exponents at Tape Incorporated na si Maria Lourdes Choa Fagar. Umupo ngayong Agosto si Choa Fagar nang palitan niya si Robert Dollar na 4 na buwan lang namuno. Kaya good morning, Secretary Dave Gomez. Sir, gumalaw-galaw ka naman. Puntahan mo ang mga opisina nasa ilalim ng PCO. Meron din corruption yan. Ang magagalit, guilty. At magalit kayo, mag-guilty kayo, wala akong pakialam sa inyo. Yan ha. Puntahan mo naman, galaw-galaw. May korupsyon sa ilalim ng departamento mo. Suhestyon yung ginawa ni Mike Abe kasabay ng kritisismo sa ilalim po ng PCO kung saan siya din po ay naglilingkod. Kaya nga po, babalikan natin yung post kanina nito pong si JDB, inuri niya ang 3 uri ng loyalista. Alin po kayo doon? Anyway, balik po tayo dito. Sobra na eh. Papapatunay lang po ito mga kaibigan na hindi lang ang DPWS ang may problema sa paggamit ng pera. Paghawak ng post, project at budget every year. Maraming ahensya ng gobyerno ang may ganyang problema.
Sa loob ng 3 taon ni Pangulong Bongbong Marcos, pang-5 kalihim na si Dave Gomez na sumunod kina Jay Ruiz, Cesar Chavez, Cheloy Garafil at Trixie Cruz Angeles. Ayon kay Abe, hindi maayos ang gusali at maintenance ng istasyon kahit na may budget naman ang ahensya. Dagdag niya, kailangan din linisin ng PCO dahil sa pagpapalit-palit nito ng managers. Office of the President ito pero hindi alam ng Pangulo, maraming problema, sir. Pakiayos lang po, ano ha? Dahil kaya tuloy-tuloy tayong pagbabayad ng buwis, bilyon-bilyon, trilyon ang budget natin taon-taon, alam mo lang nangyayari. Nakakaya tayo sa totoo lang. Sa official social media page ni Abe na Mike Abe Opinions, sinabi nitong umalis na siya sa PTV, IBC13 at Radyo Pilipinas. Sa ngayon, wala pang pahayag ang Malacanang o si Secretary Gomez sa issue. Para sa agenda, Ivy Reyes. Eto, naniniwala ko hindi dapat to tulugan ng Malacanang. Dapat sagutin ang issue na ito sapagkat kung valid yung mga reklamo nito pong si Mike Abe, dapat aksyonan po nila yan. At hindi ko na lamang po babanggitin sa inyo ang pangalan. Meron pong nag-message po sa akin, empleyado po ng PTV4. At sinigundahan niya po yung sinasabi ni Mike Abe. Pero ang pinunto ko sa kanya, gusto kitang tulungan, sir. Ang problema, hindi pwedeng salita lamang. Kailangan ng ebidensya. No? Pero, the mere fact na meron pong empleyado ng PTV4 na nagsasabi at sinisigundohan ang sinasabi nito pong si Mike Abe, tingin ko merong problema ngayon talaga sa PCO. And dapat i-address po iyan ng ating acting secretary. At syempre si JDB, shinare niya rin yung vlog ni Mike Abe na nireaksyonan po natin kahapon. Balikan po natin ngayon at saka natin panoorin ito pong latest vlog ni Mike Abe kung saan ini-encourage niya ang mga kapwa po natin Pilipino na maging matapang. Huwag po tayong matakot. Panoorin muna natin ang vlog niya kahapon. Hindi na po ako pinayagan at madalit sabi, umalis na po sa PTV4, People's Television, Office of the President at IBC13 kasama ng Radyo Pilipinas under ng Presidential Communication Office. Si PCO Secretary Dave Gomez po ang ayaw na or nagpatigil, ang tamang nagpatigil, ayaw niya sa Mike Abe. Dahil sabi, yung PCO Office of the President na si Acting Secretary Dave Gomez ang dahilan po kung bakit hindi na ninyo ako mapapanood sa channel po. Ayaw niya yung aking pagsasabi ng totoo. Ayaw niya yung aking format kung paano po ini-expose ang mga problema. Yun po ang totoo. Okay? Alam po ninyo kung bakit ko sinabi ito. Kahapon sa aking programa, Mike Abe Live. Anniversary ko ngayon, 3 years anniversary ngayong araw na ito. Ang Mike Abe Live na television. Kahapon po in-expose ko yung mga katiwalian. Kasi tumusuporta ako kay Pangulong Marcos tulad na sinabi ko. Ginawa ko sa PTV at sa Mike Abe Live sa television na sa PCO at sa po, PTV po, mayroon din corruption. Ito huwag na tayong lalayo. Ganun ho talaga kasi na kumarating. Alam ba nyo dito sa PCO, Presidential Communication Office, may problema rin. O hindi ko nilalahan. Dito lang sa Channel 4 may problema rito. What development dito kasi para dito nagpapalit ng damit kasi mga manager dito. Every 3 months, every 4 months nagpapalit ng manager. Kaya walang nagagawa, walang development. Pero may pondo, may budget. Ano saan ang budget? Tinigil kayo. Marami nakakarating sa akin, may corruption dito sa estasyon dito. Pag nalaman ko yan, wala pakialam sa inyo. Kaya good morning, Secretary Dave Gomez. Sir, gumalaw-galaw ka naman. Puntahan mo ang mga opisinang nasa ilalim ng PCO. Meron din corruption yan. Ang magagalit, guilty. At magalit kayo, mag-guilty kayo, wala akong pakialam sa inyo. So overnight, saan ka naman nakakita ng, naku, sandali. Gusto niyo bukayin ko na? Gusto niyo isa-isahin ko ng problema rito? Easy. Ay, nako. Saan ka nakakita ng building? Mula sa pinakamataas hanggang sa ground floor may tulo. May tulo, bakit natulo? Limital pa. Maintenance. Dito, ang mga kwarto, walang aircon. At Office of the President, pinagpapalaki natin Office of the President. At ay, may budget po yan. Taon-taon may budget. Kaya ngayon, may budget po, Secretary Gomez, sir. Tumaharap ka sa pagdinig ng Senado at Kongreso tungkol sa ating budget. Ilaban mo naman ito. Linisin mo ito. Papalit-palit tayo dito ng manager. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila. Diba? Sa totoo lang, ha? Every 3 months, nagpapalit ng manager dito. Magaling yung mga napili, pero nagsisimula pa lang sinibak na. O, magagawa. Naglagay ka rito ng manager na pangmatagalan, na re-reforma ng problema sa PCO at Office of the President, lalo na sa PTV. Kahit dyan sa radyo ba ng bayan, Radyo Pilipinas, sa radyo, marami rin problema dyan. Sa PIA, Philippine News Agency, lahat ng communication ng PCO. May problema, sir. Ayusin nyo. At hindi lang ang pagpapatunay lang po ito, mga kaibigan, na hindi lang ang DPWS ang may problema sa paggamit ng pera. Paghawak ng pera. Proposed project at budget every year. Maraming ahensya ng gobyerno ang may ganyang problema. Isa-isahin ko yan pag dumating ang araw. Inuna ko lang, baka sabihin niya naman nakikinig, Mike, binabanatan mo kami, pero yung opisina mo hindi mo nasisilip. Ayan, inuna ko. May problema kami rito. Baka sabihin niyo, Mike, manalamin ka. Yan ang ginagawa ko. Sasabihin ko kung saan ako nagdoon, sasabihin ko kung ano nangyayari, bago ko sabihin ng iba. Para
hindi masilip na may pinagtatakpan tayo. Office of the President ito pero hindi alam ng Pangulo. Maraming problema, sir. Pakiayos lang po, dahil kaya tuloy-tuloy tayong pagbabayad ng buwis, bilyon-bilyon, trilyon ang budget natin taon-taon, alam mo lang nangyayari. Kaya tayo sa totoo lang. Ulit ko, ang magagalit sa sinasabi ko, guilty. Kung galit kayo sa akin, bahala kayo sa buhay. Okay? Sobra na eh. Ayaw ko ng plastikan, ayaw ko ng budol, ayaw ko na nagsisinungaling. Gusto ko yung totoo. Dito sa Mike Abilay. Totoo. Pag tama, pag mali. Merong korupsyong nangyayari kahit sa opisina ng gobyerno. Kahit dito. Kala nyo, hindi ko alam yan. Ang isang kalokohan nangyari ito, tapos na. Ito ba nag-eleksyon? Nangako sila, nagpapirma ng mga dokumento, may allowance daw mga tao rito. Masasarap ng buhay nung nahalal, wala pa yung allowance. Nasaan ang pera? Paliwanag kayo. Nasaan ang pera ng mga tao? Pinapirma nyo ng dokumento, may allowance yung mga news anchor dito sa PTV nung last election. O ano nangyari? Ano kailan ba nag-election? Mayo? O, di ba? June, July, August, September, 4 na buwan. Bakit ang pera hindi pa nyo mailabas? Bakit nangako pa kayo kung hindi nyo kayang ibigay? Korupsyon yan habang nadi-delay. Ang korupsyon, i-delay mo ang proyekto, i-delay mo ang pag-release ng budget, korupsyon yan. Kahit hindi mo nakawin, part yan ng korupsyon. Kasi dinidelay nyo. Bakit? Nasaan ang pera? Kasi talagang kawawa yung istasyon na yan. Tinis ko lang, nagtisan tayo ng ilang panahon, akala ko makakayos nila. May mga balita, in-expose na ako ni Senator Rafi Tulfo yan, na talagang hindi istasyon ng telebisyon ng Office of the President. Lalo ngayon, tumutulo ang mga case na nila dyan, walang aircon ang mga opisina, ang studio dadalawa, yung isa madalas siya, isa na lang ang studio. May mga empleyado dyan. Magulo, kawawa yung mga empleyado. At po. At yung palapag po yung building, mula sa ground floor hanggang third floor o hanggang propetan, tumutulo dyan. Bumabagsak na yung case namin dahil sa pag-umuulan. So kulang sa maintenance, maraming problema. Pero bakit? Nasa ng pera ng maintenance ng kailang opisina. Bakit laging walang aircon? Kung may aircon man, laging napakainit sa studio. Kung yung mapapansin, okay na dyan pa eh. Kasi talagang hindi ko matiis ang init. Eh siyempre, nakakontentay tayo dahil television tapos walang aircon. Para tayong bubrutas ng matino. Kawawa ang telebisyon ng bayan. Kawawa ang Pilipino. So ako po'y nanindigan na bago natin i-expose ang katiwalian sa ibang opisina. Nakidihan ako na Mike, magsalamin ka. May problema rin sa PCO, may problema rin sa tunnel po. Kaya yun naman ang hirap. Inuuna ko na sabihin may korupsyon, may kapabayaan, may problema sa PCO. Bago sana isunod ng iba pang mga opisina na may problema. Dahil gusto ng Pangulo, po siya. Kaya nga siya naglabas ng isumbong mo sa Pangulo. Hindi lang yan flood control program. Lahat ng gusto natin isumbong natin. Ako ang may tutulong ko, sabihin ko sa National Television kung ano ang problema ng PCO under Acting Secretary Dave Gomez. Pero ang ginawa po niya, pinatigil yung programa. Hindi po ako nangihinayang. Sinasabi ko lang po sa inyo totoo kung bakit hindi na niyo kumarinig at makikita sa PTV. Ayaw po nung ganun. Gusto nila magsinungaling ako. Gusto nila pagkapang ko yung nakikita kong tumutulong opisina, mainit na opisina. Nakakita ng studio ng Office of the President, walang aircon. Minsan, madalas wala. Pupunta ko kayo nakakaya. Pupunta kayo dyan. Tingnan niyo yung mga kaysa dyan. Nakangiti, nakabuka, basang-basa. At mga upuan dyan, mga bihir. Nakangit, mapapailing ka. Hindi istasyon ng Office of the President. So yan yung purpose. In-expose ko yung posibleng korupsyon sa PTV kaya hindi naayos ang maintenance ng technical department, hindi naayos ang kabuhan ng patao dyan, hindi naayos ang mismong opisina. Walang aircon, walang problema niya. Eh, media po yan eh. Dapat ang media ay maging halimbawa ng magandang opisina ng Office of the President. Magandang istasyon dahil nagsasabi ng totoo. Nagsabi lang po ako ng totoo. Problema sa channel po. Pero ang ginawa po nito si Secretary Dave Gomez na acting secretary ngayon ng PCO, pinipigil yung aking program. Yan po ang totoo. Pero hindi po ako naghihinay kasi may prinsipyo ako. Nasabi ko na ho yung kaya natitigil. Gusto nila. Eto, sabi ng mga ayaw kay Mike Abe, mali daw ang ginawa ni Mike Abe. Tanungin ko naman po kayo, tama ba ang ginawa ni Dave Gomez? May kasabihan tayo, ang mali ay hindi maitutuwid ng isa pang pagkakamali. Kasi unang-una, nakaprogram na. Sabi nga ni Mike Abe, parang binastos yung kanyang bisita. Anyway, under naman ni Acting Secretary Dave Gomez si Undersecretary Claire Castro. Pero ang mahirap unawain doon yung isang general na nag-ayos, syempre gumising ng maaga para pumunta sa programa tapos hindi mo itutuloy dahil lamang ayaw na ng acting secretary. Dapat kahit paano pinalipas yung araw na yun eh. No, kung ako po ang masusunod doon, sige, i-disciplinary action natin itong si Mike Abe. Pero ituloy muna yung programa na naka-schedule na. Lalong-lalo na yung bisita nandun na sa programa. Tuloy po tayo sa pakikinig dito. Kung sakali, gusto rin akong pagbawalan. Pinipigilan na akong magsalita kasi kauumpisa ko pala. Itong mga alleged corruption at problema ng PTV under Secretary Gomez. Pero sa halip na ako'y tulungan at ayusin kung anong problema, ang ginawa, ipinatigil ang programa. Napakadiktado, hindi basta diktado. So sa akin personal na opinion at analysis, ang gusto nitong Secretary Gomez, huwag akong magsabi ng totoo. Gusto niya pagtakpan ko
ang mga kalokohan sa PTV. Gusto niya pagtakpangkot maging magbulag-bulagan at magbingi-bingihan ako sa nangyayari sa kanyang opisina. Bago pa lang siya. Kung yung nasusubaybayan yung Natawa ako sa comment ni Jinskit. Yan talaga yun, na-portweed. Na-portweed si Mike Abe. Pinortweed sa pagkakatanggal. Katulad nung nangyari kay General Nicolas Torre. aking paliwanag sa television nung isang araw. Hindi ko sinabing siya may problema. Sabi ko lang ayusin mo. Alam kong bago siya. Kapilosopohan naman yung sinasabi mo, Shasha and Dig with 1967 eh. Ikaw, Top 1, kung ikaw bastusin ka ng katulong mo ng live, matutuwa ka? Di ba dapat sabihin sa'yo ang problema? Siyempre, di ako matutuwa. Pero, ang kaparaanan na magiging tugon ko sa kanya, tama. Binastos ako ng katulong ko. Kakausapin ko po yan. Not on air. No? Off air. Tapos ipapaliwanag ko sa kanya. Magiging makatao ako sa kanya. Yun ang magiging sagot ko dyan. Alam niyo, wag niyo nang i-sugarcoat ang naging desisyon ni Dave Gomez. Hindi po si Pangulong Bongbong Marcos ang binabanatan po dito. Nito pong si Mike Abe. Kaya may punto tuloy dito si JDB eh. Sabi ni JDB, 3 uri ang loyalista, supporter ni PBBM. Loyalista, Pilipinista, ululista, at loyalista nga. I do not know kung saan po kayo dyan. Ako, hindi po ako loyalista. Ako po ay PBBM supporter. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Tuloy po natin ito. Pero sa halip na ang tugon ay dapat ayusin yung problema ang aking sinasabi na ang silalim ng kanyang opisina ang ginawa. Pinatigil yung programa. So ang ibig sabihin niyang pinatay niya ang malaya kong pamamahayag, ang pagkakalipo ng mga katiwalian sa gobyerno na gusto ng Pangulo dahil ang Pangulo hindi naman mo talaga mamamonitor ang lahat niya. Yung ginagawa ay voluntary. Parating sa Pangulo at makarating sa taong bayan ang nangyayari para sa ganun ay mabigyan ng solusyon. Pero pinatatahilig nila ako dahil nga pinatigil ang programa, ibig sabihin niya gusto kong patahimikin. Ay, hindi po pepende yun. Ang natawanan ko po, mga kaibigan. Hinindigan ko ang aking nakikita na ang aking sinabi. Merong kapabayaan ang PCO management. Hindi lang po yung Channel 4. Puntahan niyo yung mga opisinang under niyan. Philippine News Agency, Philippine Information Agency, Radio. Sabi niya tayong Pinoy TV. Tapuan, pakinggan mo magsalita si Mike, maiinis ako syempre. Pero ang kaparaanan ng pagtugon ko, tama. Yun po yun eh. That is leadership, di ba? Si Pangulong Bongbong Marcos ba nakita niyong nampahiya sa harapan ng publiko? Nang tinanggal si Vic Rodriguez, nagsalita ba si Pangulong Bongbong Marcos? Di niya pinahiya yung tao. Itong DPWH Secretary, tinanggal o nag-resign, hindi niya pinahiya. Si General Nicolas Torre, dumaan kay SILG, John Vic Remulla. Yun ang punto dito mga tol. Mali ang ginawa ni Mike Abe sa pananaw ninyo, pero ang pagtugon, kailangan tama. Mali yung naging pagtugon eh. Ang pagkakamali ay hindi maitutuwid ng isa pang pagkakamali. Ako wala akong kinakatakot dito. Hindi ako tauhan ng PCO, hindi ako tauhan ni Pangulong Bongbong Marcos, pero sinusuportahan ko siya. No? Ang mahirap dito, pag binabayaran ka, di ka makapagsalita. Di ba? Tuloy po tayo dito. Pilipinas at yung lahat ng mga istasyon nila dito sa mga probinsya. Ang kawawang kalagayan nila kumpara sa mga private station, private company. Pero dapat hindi naman. Dapat mataas ang standard ng communication ng Office of the President. Kasi nga, Office of the President. Napunta kayo sa iba't ibang bansa sa mundo. Sabi ni Wawi, Top 1, ano ang mali sa pagkakatugon? May programa, sabi ni Mike Abe. Ito ay ayon sa kanya, hindi natin alam ang version ng PCO eh. Pero yun ang nangyari. Nakita naman natin, di natuloy yung programa. Nandoon na si Undersecretary Claire Castro. Nandoon na yung General. Tama ba na ipatigil mo yung programa dahil galit ka lang dun sa tao? Tanungin ko po kayo doon sa bagay na yon. Dahil galit ka kay Mike Abe, hindi mo nagugustuhan yung ginawa niya? Ipapatigil mo yung programa, nag-effort yung Undersecretary, yung General, nandun na sa istasyon, e-ere na lang kayo, di mo pinatuloy. Ano tawag doon? Tama ba yon? Do na ating ginagalawan. Na kontrolado ng gobyerno ang television radio station. Wala rin makikita ang napakalinis ang opisina nila, maganda yung building, air condition 24 hours, at maayos ang communication, maayos din ang sweldo at kita ng mga tao. Maganda po ang patakan. Yung malaking istasyon ng television at radyo sa buong mundo na kontrolado ng gobyerno, matino. Kasi mukha ng Pangulo, mukha ng gobyerno at nakasalalay kapag matino ang istasyon ng Office of the President. Dito sa Pilipinas, mga kaibigan. Kung taong ko na dyan sa PTV, parang mababago. Pangulo yung opisina, kahit na tumutulog, ng isang araw binaka pa, kaya walang ilaw yung isang studio. Marami po pati minded. Sagutin natin si Wawi. Top 1, paano mo nalaman na galit ang sekretary kay Mike Abe, hindi sa ginawa ni Mike Abe? Di ko sinabi yun. Ayon yung kay Mike Abe. Nire-relay ko lamang sa inyo. Pakinggan mo yung buo nito bago mo ako sabihan ng ganyan. Yan ang mahirap sa inyo eh. Hinahanapan nyo ng butas yung isang bagay, wala kayo talagang pinagkaiba sa mga tagapagtanggol ng mga Duterte na kahit alam ng mali, pangangatwiranan pa. Oo, mali ang ginawa ni Mike Abe. Sinasabi niya, galit sa kanya si Dave Gomez. Galit sa kanyang ginawa. Oh. Pero ang pagtugon ba ni Dave Gomez, tama ba?
Saan, paano magiging tama yon? Ayan na naman kayo sa insubordination. Kung insubordination ang ginawa ni Mike Abe, there is due process. Kayo mismo nagbibigay ng kataga eh. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng insubordination? Sasha and Digweed, 1967. Defines insubordination. Kung alam mo yan, administratively speaking, baka maniwala pa ako sa'yo. Anyway, ayoko na makipagtalo sa mga kapwa natin PBBM supporter. Ang sa akin lamang, wag niyong ipagtanggol ang mali. Empleyado dyan. Alam ba niyo dyan sa tunnel po? May empleyado 12,000, 15,000 ang sweldo. 15 years, 10 years. Na dyan sa tunnel po, gano'n ang sweldo. Makakatapos. Yung mga sasakyan dyan, sa tunnel po, hindi na po pinatatakbo kasi hindi nakarestro. Wala po pera. Yung kailangan ng mga make-up artist dyan, na pag-make-up sa mga guests at kung ano kailangan, humingi ng pera, wala daw silang pera. Ang gobyerno, wala daw pera yun. Dapat makarating kay Pangulong Bongbong Marcos to, baka hindi alam to ni PBBM, no? Kasi sa akin pagkakaunawa, kung alam ito ni PBBM, di niya pahihintulutan ito. Gusto niyo bang mangyari pa yung nangyari kay Secretary Manuel Bunoan? Nakatakot-takot na korupsyon na yung nangyayari sa kanyang right under his nose. Tapos sasabihin niya wala siyang alam. Gusto niyo mangyari kay Dave Gomez yun? Hirap yata nung ganun, ano? Diba? Honest na, yung PTV. Lahat ng kailangan, pati upuan, lahat na. Siyempre, saan nakita ng newsroom, opisina? Ayoko na makipagtalo sa iyo, Wawi 0321, ano? Kasi ang baluktot ang utak, mananatiling baluktok ang utak. Ganun po yon. Ngayon, kung sinasabi niyong baluktot o mali ako, di so be it. Tama ka, mali ako. Ganun lang yon. Parang si Carlos Agasian sa pagbablog niya. Kayo tama, mali ako. No? Ganun lang kasimple yon. Pero wag niyong ipagpilitan yung sinasabi ninyo na paniwalaan ko. Ito, nagbablog ako dito. I am not saying na paniwalaan yung sinasabi ko. Pino-point out ko lang ang posisyon ko dito at opinion ko. And I side with Mike Abe dito. Kung mali ang paniniwala ko, so be it. Kayo tama. Ngayon, ito po ang huling mensahe ni Mike Abe tungkol po dito. Pakinggan po natin. For your information, at po sa inyong kaalaman, Luzon, Visayas, Mindanao, sa buong mundo na mga Pilipino. Obligasyon po nating lahat. Alam mo, Sasha and Digweed, hindi mo pwedeng sabihin sa akin, dapat kapag nag-vlog ka, balance ka lang. Ano yun? Di ibig sabihin, babalansihin ko si Duterte at si Pangulong Bongbong Marcos? Ano yan, double standard ka? Pagka ang pinag-uusapan dito, itong topic na ito, dapat balance ako. Baka pagka binalansi ko ang karapatan ni Vice President Sara Duterte, magalit kayo sa akin. Nakukuha niyo yun? Hindi ako pwedeng maging balansi dito, vlogger ako. Kung newscaster ako, newsreader ako, dapat balansi ako. I always bias pabor para sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ganun yun. Naknang teting na pangangatwiran yan, dapat balanse. In the first place, supporter ako ni Pangulong Bongbong Marcos. Paano ako magiging balanse? Lalong-lalo na sa mga kritiko niya. Huwag nyo nga ibigay sa akin yung katwiran na yan. Hindi pwedeng maging balanse si Top 1. I am a vlogger. Hindi ako newscaster. Lagi akong merong papanigan. At ang pinapanigan ko sa paniniwala ko ito, ewan ko kung gusto nyong paniwalaan, ay kung ano ang tama at dapat. Sa paniniwala ko, this is my opinion. Tama ang ginawa ni Mike Abe. Mali ang kanyang ginawa. Tama ba ang ginawa ni Dave Gomez? Mali sa aking paniniwala. Tama ang pag-e-expose ni Mike Abe. Mali ang kanyang naging kaparaanan. That is my point dito. Ngayon, kung gusto nyo talaga makipagtalo, gumawa kayo ng sariling channel nyo at doon kayo mag-discuss. Ganun lang kasimple yun. Bakit ganit? Anong judgmental ang pinagsasabi mo? Kayo judgmental. Inuhusgahan yung opinion ko. Kaya nga opinion eh. Naknang teting na yan. Ng mga Pilipino. Dahil tayo. Ano ba kayo? Mga utak dudilis? Sabi nung isang vlogger o didi shit? Kasi ganun ang didi shit eh. Uulitin ko. For the record. Ganito i-describe ni JDB ang mga loyalistang supporter ni Pangulong Bongbong Marcos. Uulitin ko po ito. Alam nyo ba na may tatlong klase na loyalista supporter si PBBM? Loyalista, Pilipinista. Una, na may malasakit sa bansa. Sila yumayakap sa isang kaisipang itinaguyod mismo ni FEM mula 1972 pa ang The Filipino Ideology. Executive Order number 879, March 1, 1983. Suportado si PBBM sa kanyang laban kontra korupsyon sa kanyang administrasyon. Kayang magsiwalat ng kabulukan sa lipunan dahil kapag nagtagumpay si PBBM, lahat tayo mapapabuti at hindi mauuwi sa gulo tulad sa Indonesia. Sila yung mga taong kayang sabihin na may pagkakamali si PBBM. Kaya lalong dapat bantayan ang mga alipores niya. Ikalawa, ulolista. Yung mga pinagpapaniwala na gumagana ang Marcos Gold or wealth sa ating ekonomiya. Tapos may scam scheme na nagaganap, may pa-ID pa sila. Pero solid Marcos sila. Meron
pa dyan, naniniwalang buhay si FEM at yung isang grupo ay ginawa ng Diyos na patron si FEM. Ikatlo, loyalista nga. Sila yung mga see no evil, hear no evil. Kahit na umami na si PBBM sa talamak na korupsyon ngayon sa kanyang administrasyon, ay ayaw nilang unawain. Kapag may ibang taong nagsalita tungkol dito, tatawagin nilang DDS. NPA at ADIC naman ang bansag ng mga DDS sa pumupuna kay Digong. Pilit nilang palilitawin na non-existence ang korupsyon. Ano pala ang nilalabanan ngayon ni PBBM? O yan po kay JDB po nang galing yan. Hindi po sa akin sapagkat hindi po ako loyalista. O tuloy po tayo rito. Pakinggan po natin. Sabi po dito nitong si Mike Abe, dapat natin gawin at huwag matakot. For your information, para po sa inyong kaalaman, Luzon, Visayas, Mindanao, sa buong mundo na mga Pilipino. Obligasyon po natin lahat. Top 1, ano ang penalty sa taong ginamit ang network para ilabas ang kasiraan ng mismong network? Kayaan siyang umatake pa ulit. Walang penalty. Tandaan po ninyo yan. Si Mike Abe ay kinuha po ng PTV, PCO as opinion maker. Hindi po siya newscaster. Opinion maker po siya. Ibig sabihin, kaya nga Mike Abe Opinions, hindi po siya tagabasa lamang ng balita. Kung ano po yung gusto niyang sabihin, sasabihin niya sa kanyang programa. Ngayon, it appears na hindi nagustuhan ng PCO secretary, walang magagawa. O tinanggal niya. Bakit tinanggal? Ano ang basihan? Kasi appointee siya. 'Di ba? Prerogatibo 'yun ng appointing authority. Walang magagawa. In fact, hindi nga pala siya tinanggal. Pinatigil lamang yung kanyang programa. Pero siya na ang umalis. Dahil may delikadesa si Mike Abe. Ng mga Pilipino. Dahil tayo Pilipino, dahil tayo isang bansa, na tayo ay magmalasakit at gawin natin ang ating karapatan at obligasyon, tumulong at labanan ang graft and corruption. Sabi nung isang nanonood, Top 1, maayo out of topic lang tayo. Ba't ang kinis ng mukha mo? Hindi po, camera lamang po yan. Hindi po makinis ang mukha ko, camera lamang po yan. Sinimulan po ni Pangulong Marcos ang expose sa korupsyon sa kanyang gobyerno at yan po ang pinakamagandang simula. So kailangan nating gawin din bilang Pilipino. Huwag nating iasa sa Pangulo lang ang laban ito. Napakalaking laban ng graft and corruption. Kasi malawak po yan. Oy, malawak po yan. Hindi ang matikas na si Chris Ulo. Shout out sa iyo, boss Mabuhay ka hanggang gusto mo. Yan, salamat sa pagdaan at panonood. Ang daming umaatake sa atin dito Hindi kasi ako pwedeng maging balanse. Tandaan niyo po yan mga tol. Wag niyo po sa akin ipamukha na dapat maging balanse po ako sa aking programa. Kailanman hindi magiging balanse ang isang vlogger. Kung nakikita niyo yan sa iba, baka himala yun. Ang isang vlogger laging may papanigan. No? Wag niyong i-demand yan sa isang vlogger. Iisa o dalawang departamento. Napakarami po. Hindi ko nilalahan. Pero marami po ang graft and corruption sa national government at maging sa local. Sa national po, mas matindi dahil pera talaga ng bayan niya. Anyway, ang nakikita ko naman kay Mike Abe, supporter talaga ito ng ating Pangulo. Pero critical thinker siya. No? Hindi siya yung kung ano lang yung sabihin, susundin, walang pag-criticize. And si Pangulong Bongbong Marcos nga mismo, mga tol, I do not know bakit hindi maunawaan ng ilan na even si Pangulong Bongbong Marcos, ine-encourage ang kritisismo. Ine-encourage ang pagpuna sa kanyang gobyernong pinamumunuan. 'Di ba ito, interview po sa kanya ito ni Ivan Marina. Panoorin po, balikan po natin ito. Simulan ko na po, Mr. President, Yes, with my please. first question on your recent SONA. Okay. Isa ho sa pinaka-pinalakpakan doon nung sabihin ninyong pananagutin ninyo, paimbestigahan ninyo yung mga palpak o di kaya non-existent na flood control projects. If I may mention some numbers, Mr. President, our news research came up with the number 980.2 billion na appropriate for flood control in the last 3 years. Yes, Okay. that sounds right. First, can you tell us, sir, what exactly did you see and what information did you get to decide to confront the issue of corruption in flood control projects and to hold people accountable? It started in last December. Mm-hmm. Nung umiikot ako dahil nga sunod-sunod yung bagyo at nakikita natin kung talagang napakabigat ng ulan. Nung nangyari na naman itong bagyo ngayon, pagpunta ko,
nakita ko, hindi nagagawa. Akala ko ba meron tayong linagay dito? Hindi pa naumpisa, whatever. Yun, the usual excuses. Eh, sabi ko, kalukuhan na ito. Maliwanag na hindi ginagawa ang trabaho. Tapos pupunta ka sa evacuation center. Makikita mo yung mga tao, dikit-dikit, nagsisiksikan dun sa loob. Lalo na yung mga bata, natutulog sa simento, sa gym. Init. Mabilis magkasakit, magkahawaan. Di natin ginagawa dapat ito sa kababayan natin. Kasalanan na. And then you said, mahiya naman kayo. Palakpakan sila, standing ovation. Pero sino ho nga ho bang pinatutungkalan ninyo dito, Mr. President? They know who they are. They know who they are. Meron naman dyan talagang mga notorious. Matagal nang ganito ang ginagawa. I'm sorry, but they will have to account for their actions and they will have to account for the expenditures that they have made na hindi natin nakikita kung ano yung naging resulta. Sa ngayon ho, ito'y warning, ito'y order to conduct an audit, to hold people accountable. Ang tanong ko siguro ngayon, is President Marcos going to crack the whip, really crack the whip on those responsible? The key thing here is to fix the problem. I always say this, but I'm sure you've heard me say it before. Fix the problem, not the blame. You cannot fix the problem without knowing who to blame. Yes. So one thing follows another. So for us to fix... You cannot fix the problem without knowing who's to blame. Nagets nyo yun? At ang bine-blame ni Mike Abe, I do not know. Pero syempre, ang leadership nakafall kay Dave Gomez. Anyway, mga tol, ayoko na makipagtalo. Hindi ako nakikipagtalo dapat sa mga kapwa natin PBBM supporter eh. Again, inuulit ko po sa inyo. Kung sa paniniwala ninyo, mali ang sinasabi ko, di mali ako. Tama kayo. Pero wag niyong ipagpilitan na yung paniniwala nyo, paniwalaan ko. Dahil dito sa programa ko, hindi ko naman ini-impose sa inyo na paniwalaan nyo ako. Maraming salamat mga tol. Hanggang dito na lamang. Shoutout po sa inyong lahat. At lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.